sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa gitna ng isang engranding piging na puno ng maharlikang halakhak at pagsasaya, tumayo si Ye Linlang, tangga ng kanyang baso, at lumingon kay Wang Yang. Sa kanyang malamyos ngunit matatag na tinig, siya'y nagpahayag, para sa ikatlong tagay, ipinagbubunyi ko si Wang Yang, ang dakilang emperador. Mula sa araw na ito, siya na ang magiging pinuno ng ating dakilang imperyo ng Sheng. Ang anunsyo ay tila isang kulog na gumulantang sa mga bisita. Ang bulwagan, na kanina'y puno ng kasiyahan, ay biglang napuno ng bulungan at pag-aalitan. Pinuno, hindi ba't napakabilis ng desisyong ito? Tanong ng ilan. Samantalang ang iba naman ay nagsimula ng magdiwang. Kung gayon, wika ng isang maharlika, ang dakilang imperyo ng Sheng ay magkakaroon ng dalawang dalubhasa sa Emperor Realm. Sino pa ang magtatangkang hamakin tayo ngayon? Ngunit bago pa magtagal ang kaguluhan, muling nagsalita si Ye Linlang, at sa kanyang tinig ay naghari ang awtoridad. Katahimikan, iuutos ko sa pambansang guro na pumili ng pinakamabuting araw at pinakapalad na buwan para sa aming kasal ni Wang Yang, ang dakilang emperador. Sa gilid ng nag-aalab na eksena, lumuhad si Lu Qingyao, yumuko ng magalang, at nagwikang may pag-aalala. Mahal na Empress, ito ay isang napakahalagang bagay, hindi ba't nararapat lamang na pag-isipan ito ng mabuti at hindi madaliin? Isang malamig na tingin ang ibinigay ni Ye Linlang kay Lu Qingyao, ang kanyang nooy kumunot bago siya nagwika. Nanumpa ako sa langit na wala akong ibang pakakasalan maliban kay Wang Yang, ang dakilang emperador. Isang junior ka lamang, anong karapatan mong tutulan ang aking pasya? Ngunit hindi natinag si Lu Qingyao, tumayo siya ng matatag, ang kanyang tinig ay puno ng katatagan. Wala akong tutol sa inyong kasal, mahal na Empress. Ngunit ang isang pag-iisang dibdib ay hindi isang basta-bastang usapin. Marapat na sundin ang mga ritual at bigyan ng tamang respeto ang ating kaugalian. Kung ang dakilang Sheng Dynasty lamang ang magpapasya sa lahat, hindi ba't tila binabaliwala nito ang dangal ng Spirit Sword Sect? Samantala, sa isang tabi, si Wang Yang ay nakasandal habang hawak ang kanyang baso, pinagmamasdan ang dalawang babae na nagtatalo dahil sa kanya. Sa kanyang isip, isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang labi, talagang nakakaaliw, bulong niya sa sarili, isang bihirang pagkakataon na makita ang dalawang magagandang babae na nag-aaway para sa akin, hindi nasayang ang pagpunta ko rito. Sa gitna ng lumalalang tensyon sa bulwagan, biglang nag-alab ang hangin nang marinig ang mekanikal ngunit misteryosong tinig ng spirit system. Napansin na ang host ay magpapakasal, espesyal na gantimpala para sa kasal ay ipinadala na. Halos mabulunan si Wang Yang sa kanyang iniinom, ang galit ay kumislap sa kanyang mga mata. Tumahimik ka, hindi pa tapos ang usaping ito. Sinong nagmamadali? Sigaw niya, bakas ang inis sa kanyang tinig. Ngunit bago pa tuluyang lumubog ang bulwagan sa katahimikan, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa labas. Nabalitaan kong may dalubhasang dumating sa dakilang imperyo ng Sheng, ang left minister ng Xuanyu Empire, si Qi Wenyuan, ay narito para makipagkita. Sa sandaling marinig ang pangalan, tila nahulog ang mga bisita sa isang alimpuyo ng pagkabigla. Qi Wenyuan, anang isa, halos hindi makapaniwala, bakit siya narito? Sa gitna ng kaguluhan, inihampas ni Ye Linlang ang kanyang kamay sa mesa, ang kanyang matay lumalamlam sa tindi ng emosyon. Hindi ko inasahang isusyugo nila si Left Minister Qi Wenyuan, mukhang nais ng langit na malipol ang dakilang imperyo ng Sheng. Isang nakakabinging katahimikan ng bumalat sa bulwagan, ang dating masiglang pagdiriwang ay biglang napalitan ng tensyon na tila kayang punuin ang buong palasyo. Sa kalagitnaan ng lahat, hindi maiwasan ni Wang Yang na tanungin habang patuloy na humihigop ng kanyang inumin, sino ba talaga ang Left Minister Qi Wenyuan? Agad namang sumagot ang pambansang guro, puno ng diin ang kanyang tinig, ang Xuanyu Empire ay nananatiling matatag sa loob ng libu-libong taon, sa kasalukuyan, mayroon silang isang emperador, 2 ministro, at 4 na general, lahat ng ito ay dalubhasa sa Emperor Realm, si Qi Wenyuan ang Left Minister. Nagningis ang mga mata ni Wang Yang sa pagninilay, muling itinaas ang baso, nagtanong siya sa malamig na tinig, kung isa lang siyang dalubhasa sa Emperor Realm, bakit nagkakagulo kayo? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Ye Linlang bago siya sumagot. Ang kanyang boses ay puno ng bigat at babala, hindi ang lakas ni kaliwang ministro Qi Wenyuan ang dapat katakutin, kundi ang kanyang katalinuhan bilang pinakamagaling na estrategyista ng buong dinastiyang Xuanyu. Bihasa siya sa pagpaplano at estratehiya. Hindi kailanman pumapalya ang kanyang mga kalkulasyon,
ang pag-angat at pagbagsak ng mga kaharian ay nasa dulo lamang ng kanyang mga daliri. Sa gitna ng lumalalim na intriga, bahagyang itinaas ni Wang Yang ang kanyang tasa ng alak at tumingin sa kawalan, habang tila bumibigat ang hangin sa paligid. Sa malamig ngunit walang bahid ng pag-aalala niyang tinig, nagtanong siya sa spirit system, anong antas ng kultibasyon si Qi Wenyuan? Ngunit ang tugon ay hindi ayon sa kanyang inaasahan, umiling ang spirit system, itinaas ang dalawang kamay na tila tanda ng pagkapako sa limitasyon nito, bago marahang sumagot. Paumanhin, host, hindi maibigay ang epektibong impormasyon dahil wala sa naabot ng detection ang target. Isang malalim na hinga ang pinakawalan ni Wang Yang, bago niya mariing iwinasiwas ang kanyang kamay. Sige, maaari ka nang umalis, makikilala ko rin si Qi Wenyuan maya-maya. Sa isang iglap, naglaho ang spirit system, iniwan ang huling salitang may paggalang, opo, host. Ngunit ang tensyon sa bulwagan ay hindi pa nagtatapos, sapagkat mula sa labas, isang dagandong ng galit na tinig ang umalingaw-ngaw, nagpasiklab ng panibagong alimpuyo ng kaba sa mga naroroon. Ayaw ba akong tanggapin ang dalubhasang yun? O minamaliit niya ako? Sa sandaling yun, si Yelin lang ay yumukod kay Wang Yang, ang kanyang tinig ay puno ng puot at panghihinayang, dakilang Emperador Wang Yang, pinakiusapan ko kayong umalis na at huwag nang makisangkot sa mga usapin ng dakilang imperyo ng Sheng. Ang utang na loob ngayon ay maaari lamang mabayaran sa susunod na buhay. Ngunit bago pa siya makapagsalita, tumindig ang pambansang guro, bumaling kay Yelin lang at ibinulong ang babala na nagdagdag ng bigat sa sitwasyon. Mahal na kamahalan, hindi ninyo maaaring gawin yan, kapag sumunod kayo sa kagustuhan nila, ang bilyong mamamayan ng dakilang Sheng Dynasty ay haharap sa ganap na kapahamakan. Samantala, sa gilid, si Lu Qingyao ay bahagyang lumapit, ang kanyang tinig ay halos isang bulong, ngunit puno ng pag-aalala. Ancestor, hindi biro ang lakas ng Xuanyu Dynasty. Baka mas makabubuti kung bumalik na lang tayo sa Spirit Sword Sect habang maaga pa. Sa gitna ng pag-aalboroto ng emosyon at tensyon, tahimik lamang si Wang Yang, nakikinig sa lahat ng nagsasalita sa kanyang paligid. Ngunit sa huli, isang pabirong ngiti ang lumitaw sa kanyang labi habang binibigkas niya ang mga salitang nagpapahiwatig ng kanyang di matitinag na diwa. Hindi pa nga tayo nakakadalawang tagay, may istorbo na agad, aba, hindi ko na ito matiis. Sa sandaling lumingon si Wang Yang kay Yelin lang, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi habang binibigkas niya, mahal na Empress, paano kung? Ngunit bago pa man siya makapagpatuloy, biglang lumuhad ang pambansang guro, ang kanyang tinig ay puno ng pagdakila, tunay na maawin si Haring Wang Yang, iniligtas ang ating dakilang Sheng Dynasty mula sa kapahamakan. Kasabay nito, ang ingay ng sandalyas na bumagsak sa marmol ay pumuno sa bulwagan, lahat ng opisyal ay yumukod bilang pagpupugay. Walang kapantay ang kabutihang loob ni Haring Wang Yang, siya'y tunay na biyaya sa ating dakilang Sheng Dynasty at sa kanyang mga mamamayan. Napailing si Wang Yang, halos hindi makapaniwala sa bilis ng pangyayari, sa kanyang isipan, nag-alab ang isang tiyak na pagsisisi, punyeta, ang bagal ko, nakuha pa ni Golinyo ang atensyon. Ngunit sa gitna ng papuri, iwinagayway ni Yelin lang ang kanyang kamay, galit na nagsalita. Si dakilang Emperador Wang Yang ay isang kagalang-galang na bisita ng dakilang Sheng Dynasty, paano mo siya pipilitin na tumayo para sa atin? Sa kabila ng kanyang pag-aalala, bahagyang tiningnan ni Wang Yang si Yelin lang at itinaas ang kanyang kamay. Ang kanyang tinig ay puno ng kumpiyansa, huwag po kayong mag-alala, ang isang kaliwang ministro ay hindi nakakaapekto sa akin, babalik ako agad, kamahalan. Sa sandaling marinig ito, isang di inaasahang emosyon ang lumukab kay Yelin lang, ang kanyang mukha ay namula, ang kanyang tinig ay puno ng kahulugan, hindi namin alam kung paano namin ito mababayaran, hihintayin naming magwagi ang dakilang Emperador Wang Yang. Samantala, sa labas ng depensa ng imperyo ng Sheng, si Qi Wenyuan ay nakatayo ng matatag, ang kanyang malamig na tingin ay nakatutok sa palasyo. Sa kanyang palad, nag-alab ang espiritual na enerhiya, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi habang iniismed niya, Humph, mukhang mas gusto pa ng dakilang Sheng Dynasty ang inumin kaysa sa inihaw. Sa sandaling yun, papakawala na sana niya ang kanyang teknik, isang lakas na maaaring gumimbal sa buong imperyo. Ngunit bago pa ito mangyari, isang anino ang biglang lumipad palabas, tulad ng isang kidlat na dumaan sa kalangitan. Kapwa Daoist, sandali lang, pakikalma muna. Tumayo si Wang Yang ng matatag, ang kanyang tingin ay hindi nag-aalinlangan. Diretso ang kanyang mga mata sa pinakamatalinong tao ng Xuanyu Dynasty. Pagkatapos, tumitig si Qi Wenyuan kay Wang Yang, nakakunot noo,
waring sinusuri ang katauhan ng lalaki sa kanyang harapan at nagwika, "Ikaw ba ang dakilang Emperador Wang Yang?" Tanong niya, malamig ang tinig ngunit puno ng pag-usisa. Isang mahinahong ngiti ang lumabas sa labi ni Wang Yang bago siya sumagot. Ang kanyang tinig ay kasing payapa ng alon sa isang tahimik na ilog. "Ako'y isang hamak na cultivator lamang, Ginoong Qi. Paano ako magiging karapat-dapat sa pansin ng Xuanyu Left Minister?" Saglit na katahimikan ang lumutang sa pagitan nila. Masusing pinag-aralan ni Qi Wenyuan ang lalaking nasa kanyang harapan. Sa kanyang isip, isang galaw lang ang ginamit niya para sirain ang kultibasyon ni Jiang Yangqi. Pero napakababang loob pa rin niya. Si Ginoong Wang Yang ay tunay na mapagkumbaba. Kung sasali siya sa ating Xuanyu Dynasty, tiyak na hindi siya bababa sa antas ko. Mukhang hindi siya basta-bastang tao. Pagkatapos mag-isip, bahagyang ngumiti si Qi Wenyuan at nagwika, "Tunay na mapagkumbaba si Ginoong Wang Yang. Kung sasali siya sa ating Xuanyu Dynasty, tiyak na kapantay niya ang aking katayuan." Samantala, muling napabuntong hininga si Wang Yang, waring pagod sa mga usaping may kinalaman sa kapangyarihan at nagsabi, "Si Ginoong Qi ay isa ring makatuwirang tao, may nais lang akong ipayo. Hindi kailangang mag-away ang Xuanyu at dakilang Sheng. Isa lamang akong simpleng tao mula sa kabundukan, hindi bagay sa mataas na posisyon o malaking sahod." Nang marinig ito, tumawa si Qi Wenyuan, ngunit hindi ito isang galit na tawa, isa itong tawang puno ng hinanakit. "Ang Emperor Yelin lang ay walang awang nilipol ang 6 na bansa, ang aming hangarin ay hindi para sa digmaan, kundi para sa hustisya." Pagkatapos, tahimik na tinitigan ni Wang Yang ang kausap bago maingat na tumugon, bagamat ginamit ni Emperor Ye ang marahas na paraan upang pag-isahin ang 6 na kaharian. Wala nang digmaan mula noon, isa itong dakilang ambag sa kasaysayan. Samantala, isang bahagyang kilay ang tumaas kay Qi Wenyuan, hindi niya maiwasang hangaan ang husay ni Wang Yang sa pangangatwiran, isang taong bihasa sa sining ng salita. Ngunit hindi siya magpapadala sa matatalas na kataga, mariin niyang sinabi, "Ngunit ngayon, ako si Qi Wenyuan, ay kumikilos ayon sa utos, at kailangang ibalik si Yelin lang sa aming bayan." Nang marinig ito, naglahad ng kamay si Wang Yang, tila isang maestro na naghahanda sa isang pambihirang pagtatanghal. "Iginagalang ko ang iyong prinsipyo, Ginoong Qi, kaya't pag-usapan natin ito ng walang dahas." Bahagyang nagdilim ang paningin ni Qi Wenyuan, at sa isang iglap ay tumugon, "Brother Wang, kapag dalawang bansa ang naglalaban, hindi maiiwasan ang hidwaan. Sa tingin mo, may iba pa ba ang paraan?" Dumaan ang banayad na simoy ng hangin, animoy nagtatanong din sa dalawang mandirigma, hanggang sa lumitaw ang ngiti ni Wang Yang, isang mapaglarong anyo ng isang hindi pangkaraniwang hamon. "Ang labanan ng mga marangal, aniya, ay hindi kailangang gamitan ng tabak, maaari tayong magtagisan sa pamamagitan ng literatura." Nang marinig ito, bahagyang nagulat si Qi Wenyuan ngunit agad ding nakabawi. Tumango siya, isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi, "Sige, isang tagumpay sa pamamagitan ng talino at panitikan, kakaiba nga naman, sa ganitong paraan, hindi mo masasabing nandaya ako." Ngunit sa kanyang isipan, isang matalas na plano ang umusbong, "Makipagtagisan ka ng talino sa akin, dudurugin kita gamit ang masalimuot na tula at prosa ng gitnang kaharian." Sa gitna ng isang tensyonadong sandali, biglang iwinagayway ni Qi Wenyuan ang kanyang kamay, at sa kawalan ay lumitaw ang isang lumulutang na board ng Go. Ang hangin ay nagliyab ng enerhiya habang bumuo siya ng isang hamon. "Kung ganun, hayaan nating isang paligsahan ang magpasya ng panalo. Kung manalo si kapatid na Wang, hindi ko nahahabulin pa si Yelin lang." Nang makita ito, nagdilim ang mukha at napasigaw si Wang Yang sa kanyang isip, "Teka, bakit parang hindi siya sumusunod sa patakaran? Hindi ko nga alam kung paano laruin ang Go." Ngunit bago pa man siya mag-alala, ang spirit system ay nagpakita. Natukoy na ang host ay magsisimula ng paglalaro ng Go, ini-activate ang AlphaGo system. Napamulagat si Wang Yang nang marinig ito at nagwika, "Hoy, dog system, ito bang AlphaGo ay yung parehong AI na laro ng Go sa Earth?" Sa sandaling yon, tumawa ang system na parang isang tusong kakampi. "Oo, pinakabago at enhanced version, kahit magbigay ka ng 3 pyesa, kayang talunin ang mga chess masters ng mundong ito." Nagmarinig ito, muli niyang naisip ang posibilidad habang ngumisi, 3 pyesa, kaya niyang manalo kahit ganon. Pagkatapos, buo ang kanyang kumpiyansa at nagwika habang itinataas ang kanyang kamay. "Kung gayon, hindi ko na ito matatanggihan, Ginoong Qi, una ka." Nang makita itong nagtataka si Qi Wenyuan at nagwika, "Brother Wang, sigurado ka bang ako ang mauuna?" Ngunit ang sagot ni Wang Yang ay mayabang at puno ng tiwala.
Sino nagsabing mauuna ka? Bibigyan kita ng 2 pyesa. Nang marinig ito, nanigas si Qi Wenyuan, tila hindi makapaniwala sa kaharap niya at nagwika, Brother Wang, nilalait mo ba ko? Ang aking galing sa Go ay walang kapantay sa buong dinastiya, kilala sa lahat ng 8 ng mga disyertong kalupaan. Ngunit si Wang Yang ay di matinag, itinaas niya ang kanyang daliri at buong tapang na ipahayag. Ang salita ng isang gentleman ay hindi na mababawi. Kung ikaw ang manalo, susunod ako sa iyo. Nang marinig yun, si Qi Wenyuan ay inilabas niya ang kanyang espada, ang matalas na talim nito kumikislap sa araw at mariing nagwika, at kung matalo ako, iyon na ang Ink Rhyme Heavenly Hob Sword, at aalis ako agad. Nagningning ang interface sa harapan ni Wang Yang. Load ang system, AlphaGo Move Progress, napailing siya, talaga namang matalino ito, mukhang kaya ko nang durugin ang kalaban. Samantala, sa ibaba ng kanilang pwesto, nagkagulo ang mga tao sa panonood, maglalaro ng Go ang emperador laban kay Left Minister Qi Wenyuan, paano niya kayang manalo? Tama, si Qi Wenyuan ay minsang nakipaglaban sa 18 pambansang Go Master ng Xuanyu Dynasty ng sabay-sabay at nanalo sa bawat laro, nakakatakot ang kanyang galing. Ngunit isang tinig ang lumutang mula sa gitna ng nag-aalalang pulutong, huwag magsalita ng tapos, tiyak na mananalo ang Emperor Wang. Ito ay si Yelin lang, isang titig ng pananalig ang pumuno sa kanyang mata. Pagkatapos, pati ang national teacher ay napanganga. Hindi makapaniwala sa tapang ni Wang Yang, nagbibigay ng 2 pyesa laban sa isang Go Master, hindi ka panipaniwala. Samantala, sa gitna ng labanan ng talino at diskarte, tumagaktak ang pawis ni Qi Wenyuan habang nagmamasid sa Go board, sa kanyang isip, bawat galaw niya ay kahanga-hanga, hindi ka panipaniwala. Ngunit si Wang Yang ay kalmado, naglalaro ng may kumpiyansa habang lihim ng umingiti, hahaha. Totoo nga ang sabi-sabi, isa itong dimensional reduction attack, kahit isang baguhan tulad ko, kayang-kayang durugin ang mga eksperto. Sa sandaling yon, biglang nagdilim ang mukha ni Qi Yuan, unti-unting bumilis ang tibok ng kanyang puso at paisang nag-isip, kahit may 2 batong kalamangan ako, dehado pa rin ako, ang galing ni Wang Yang sa Go ay talagang hindi masukat. Samantala, sa ibaba ang mga tao ay mariing nakamasid naghihintay sa signal ni Qi Wenyuan, bakit hindi pa nagpapadala ng hudyat si Left Minister, baka naman na humaling na sa laro, si Ginoong Qi ay tiyak na may sariling plano, hintayin na lang natin at panoorin ang mangyayari. Sa parehong sandali, pawisan ang mukha ni Qi Wenyuan habang mariing nag-iisip, bakit nababasa niya ang bawat galaw ko? Pagkatapos, sinipatan niya ng tingin si Wang Yang, at nag-isip, bakit hindi sa laro nakatuon ang isip niya? Posible bang nabasa na niya ang mga susunod kong galaw? Sa sandaling yun, sa isang malakas na galaw ang ginawa ni Wang Yang, isang hindi matinag na hakbang na semelyo sa kapalaran ng laro at ngumisi, Ginoong Qi, tapos na ang laro, ako ang nagwagi. Nang makita ito, namutla si Qi Wenyuan, parang hindi matanggap ang sinapit at gulat na nagwika, paano ito nangyari? Kahit 2 pyesa ang lamang ko, natalo pa rin ako. Nagbuga ng dugo si Qi Wenyuan mula sa bibig, hindi makapaniwala sa nangyari. Nang makita ito, sarcastikong napa-atras at napangiti si Wang Yang habang lihim na nagbubulungan sa sarili, laro lang naman ng goto, hindi ba sobra na to? Nagpatuloy si Qi Wenyuan ng paglabas ng dugo at nagdilim ang mukha na parang puwet ng palayok. Samantala, napa-atras ng bahagya si Wang Yang habang nakataas ang 2 kamay at nag-isip, dude, laro lang naman ng goto, hindi ba medyo OA ka na? Pagkatapos, lumitaw ang system at masayang nag-abiso, congratulations, host, dahil sa pagkawala ng mental focus ng kalaban, bumagsak ang kanyang realm sa Immortal King rank. Nang makita ito, napailing si Wang Yang, may bahid ng pagdududa, mukhang may topak ka ngayon dinudugo ka ba? Sa narinig, humikbi ng bahagya ang system at nagwika, mukhang may bug, hindi lumalabas yung reward. Sa puntong yun, napahagikik si Wang Yang ng malakas, hindi na napigilan ang kanyang tawa, gusto mo ba talaga akong patayin sa kakatawa? Sa sandaling yun, agad na yumuko ng bahagya si Wang Yang at nagwika, Brother Qi, ako ang nanalo. Ngunit bago pa man siya makapagpatuloy, 2 anino ang sumulpot mula sa kawalan, 2 mandirigma ang sumugod gamit ang kanilang mga sibat sa likod ni Wang Yang. Dali-daling kumilos si Wang Yang, pinagana ang Heaven and Earth Heavenly Rotation Technique upang depensahan ang sarili. Sa sandaling yun, isang shockwave ng enerhiya ang bumulwak sa paligid, tila nahaati ang mga ulap dulot ng malakas na mga pag-atake. Pagkatapos, napaatras ang 2 general, hindi makapaniwala, tulad ng inaasahan,
May panangga siya, Old Song Tai. Subukan mo ulit sa ibang anggulo, muli silang umatake. Ngunit tila walang kahirap-hirap itong binaliwala ni Wang Yang at kampanteng tumitig, sa malamig na tinig, binitiwan niya ang isang babala, dahil hinahanap mo ang kamatayan, huwag mo akong sisihin kung magiging bastos ako. Sa gitna ng tensyon sa hangin, itinaas ni Wang Yang ang isang kamay, habang ang kabila ay bumuo ng isang selyo, isang kilos na agad nagpa-atres sa dalawang general, waring inihagis sila ng isang di nakikitang puwersa. Ang blondeng lalaki ay napakapit sa kanyang palakol, nagngangalit ang mga ngipin habang bumubulong, paano ito nangyari? Ngunit bago pa siya makahanap ng sagot, sumigaw si Qi Wenyuan, may halong galit at pagkabigo sa kanyang tinig. Tama na, umatras kayong dalawa. Sa isang malalim na buntong hininga, ipinagdampi niya ang kanyang mga kamay, na waring kinikilala ang kanyang pagkatalo, nagkamali ako sa pagtansya sa aking kakayahan, Ginoong Wang Yang, salamat sa iyong pagpapakumbaba sa pagtuturo sa akin, susundin namin ang kasunduan. Hindi man lang tiningnan ni Wang Yang si Qi Wenyuan, mapanatag ngunit mariing nagutos, umalis na kayo, hindi na kailangang magpaalam. Ngunit may bumabagabag pa rin sa blondeng general, lumapit siya kay Qi Wenyuan, ang pagdududa ay malinaw sa kanyang mukha, kagalang-galang na Panginoon, bakit hindi ninyo siya tuluyang winasak para kay kamahalan? Sa halip na sagutin, tila ang isip ni Qi Wenyuan ay lumulutang sa ibang daigdig, waring naunawaan niyang mas malalim ang puwersang kanilang nakaharap, si Wang Yang ay isang misteryo, ang kanyang kakayahan sa Go ay maaaring nasa antas ng artistic path. Umismed ang blondeng general, may bahid ng pangungutya sa tinig, ano naman ang espesyal sa larong yon? Hindi nagpatinag si Qi Wenyuan, maaaring nasa Heavenly Dao Saint Realm na siya, ano pa sa tingin mo? Nanlaki ang mga mata ng blondeng lalaki, hindi makapaniwala sa narinig. Heavenly Dao Saint Realm, imposible. Ngunit nagpatuloy si Qi Wenyuan, matigas ang pananalita, kailangan na nating bumalik at payuhan ang emperador na huwag nang i-target ang Great Shang Empire, kung hindi, hindi natin kakayanin ang magiging kahihinatnan. Sa parehong sandali, ang spirit system ay tila bumibigat, bumubulong ng may halong hirap, lalabasan na ako. Napakunot ang noo ni Wang Yang, bahagyang inis sa narinig, bakit ganyan ang itsura mo? Huwag mong sabihin may malaking ipapalabas ka. Sa isang iglap, nagliwanag ang paligid, isang makulay at nag-aalab na bato ang lumitaw sa hangin, at may bahid ng tagumpay sa tinig ng spirit system nang magdeklara ito, yes, sa wakas, nakuha ko na. Mataman nitong tinignan ni Wang Yang, tinapak ng daliri at walang gaanong impresyon sa mukha. Anong klaseng piraso ito? Mukhang wala namang espesyal. Ngunit may tagong kasaysayan ang bato, isang kapirasong hiwaga na hindi basta-basta mauunawaan. Tumawid ang mga braso ng spirit system at nagpaliwanag ito. Ito ay isang fragment ng Heavenly Dao, kahit gaano pa kagaling ang isang tao, kung hindi niya mauunawaan ito, hindi siya kailanman magiging isang Heavenly Dao Saint. Napaisip si Wang Yang sa narinig, at sa sumunod na sandali, agad niyang inilagay ito sa kanyang katawan upang maabsorb ang esensya nito. Hindi nagtagal, isang bugso ng enerhiya ang pumulupot sa kanyang katawan, isang kapangyarihan na tila bumago sa kanyang buong pagkatao. Sa malayong dako ng mundo, isang matandang puti ang buhok, nakaupo, nakapikit at nagme-meditate, biglang bumalat sa paligid ang isang kakaibang enerhiya, makapangyarihan, matayog, at tila bumalat sa buong kalangitan, damilat ang matanda, may bahid ng pag-aalala sa kanyang mukha. Ang enerhiyang ito, pira-piraso ng makalangit na Dao. Pero paano, hindi pa nagsisimula ang dakilang laban ng Dao, bulong niya, waring hinuhulaan ang paparating na kaguluhan. Sa ibang lugar, isa pang matanda ang tumingala sa kalangitan na ngayon nagliliwanag sa isang hindi pangkaraniwang liwanag, may kabigatan ang kanyang tinig nang sabihin niya, lumitaw na ang pira-piraso ng makalangit na Dao, mukhang malapit nang magdilim ang mundo. Samantala, sa isang lugar na balot ng misteryo, isang babae na may talam ang tingin ay agad nakaramdam ng enerhiya at tumigil, ang kiliti ng kasabikang matagal nang naitatago ay muling sumili sa kanyang mga labi. Sino kaya ang makakakuha ng pira-piraso? Matagal ko nang inaabangan ito, bulong niya, waring nagbabadya ng isang darating na digmaan. Sa isa pang lugar, dalawang lalaki ang nakaupo sa isang mesa, nagsusuri ng mga piraso ng Go na maingat na inilatag. Ang isa ay may malamig na tingin, iniangat ang isang bato, saka nagtanong, ang paglitaw ng Heavenly Dao Fragment, bitag mo ba ito? Ngunit mabilis ang tugon ng kanyang kalaro, tahimik ngunit matatag, ang fragment ng Heavenly Dao ay daan para maging isang banal,
hindi ko kayang ilabas ang ganitong bagay. Samantala, sa gitna ng bugso ng enerhiya, lumutang si Wang Yang sa hangin, tila wala sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ang kakaibang altar sa kanyang Sea of Consciousness. Ano to? Tanong niya, waring hindi makapaniwala sa nakikita. Host, ito ang altar ng Heavenly Dao sa iyong Sea of Consciousness, sagot ng Spirit System, puno ng sigasig. Kung ilalagay mo ang fragment sa gitna, maa-activate mo ang kapangyarihan ng Heavenly Dao. Walang pag-aalinlangan, sinunod ni Wang Yang ang utos, itinapat ang fragment sa altar gamit ang kanyang spiritual energy. Sa isang iglap, isang napakalakas na haligi ng enerhiya ang sumiklab patungo sa langit, waring sumisigaw ng bagong kapangyarihan. Kasabay nito, ang kanyang realm ay agad na tumaas, from Great Emperor Realm, 3rd level to 4th level, at Way of Go 9th rank, Keep ang Simplicity. Pinagmasdan niya ang sarili, iginapang ang tingin sa kanyang mga kamay na tila bumalat ng bagong sigla. Hindi lang tumaas ang realm ko, may bago pang Heavenly Dao realm. Ikasyam na ranggo, pagpapanatili ng kasimpelhan, sagot ng system, nakakuha ka ng 3 itim at 3 puting bato, ang bawat batong gamitin ay magbibigay ng magkakaibang pagkakataon. Nag-isip si Wang Yang, saka marahang nagtanong, makakakuha ako ng mga pagkakataon gamit ang piraso ng Go, para ba to sa panlabas o panloob na gamit, linawin mo nga. Neither, Host Lord, sagot ng system, may bahid ng respeto sa tinig, ikaw na ngayon ang Game Master, pwede mong gamitin ang mga piraso para tulungan, o hadlangan ang iba. Nanlaki ang mga mata ni Wang Yang, hindi makapaniwala sa narinig, Game Master, ang astig. Nagpatuloy ang system, waring nagbabadya ng isang mas malalim na katotohanan, ang Game Master ng Go ay gumagamit ng langit at lupa bilang board, at lahat ng nilalang bilang mga piraso, lahat ay bahagi ng laro, lahat ay nasa ilalim ng iyong kontrol. Sa sandaling yun, isang matinding sakit ang sumalpok sa isip ni Wang Yang, itinaas ang kanyang kamay at mariing bumantong hininga, tigil, diretso na, bukod sa Go, may iba pa ba akong kapangyarihan? Walang pag-aatubiling sumagot ang system, pwede kang maging immune sa suppression tactics ng kalaban, at pwede mong tanggalin ang suppression mula sa Great Emperor Realm. Ngunit sa halip na mabigani, umismed si Wang Yang habang walang pakialam na nangungulangot, ang mga bida sa novel palaging kayang pumatay ng mas mataas na realm, pero ito, parang walang kwenta. Pagkatapos, marahang bumaba siya sa lupa, at sinalubong siya ni Yelin Lang, ang kanyang mga mata puno ng paghanga, hinawakan niya ang kamay ni Wang Yang, saka nagwika, ang galing mo sa Go, marami akong natutunan. Mahinahon ang sagot ni Wang Yang, waring walang anumang pagmamayabang sa tinig, nasira ang Dao Heart ni Qi Wenyuan dahil natalo siya sa Go. Bumagsak ang kanyang realm sa Immortal King Realm, hindi muna siya magiging banta sa Great Shang Dynasty. Sa sandaling yun, nagpasalamat ang mga opisyal, sabay-sabay na sumisigaw, mabuhay ang kamahalan. Itinaas ni Yelin Lang ang kanyang kamay, nag-utos, dali, magdala pa ng masasarap na alak, magtagay tayo para sa matagumpay na pagbabalik ng kamahalan. Samantala, hawak ni Wang Yang ang isang puting piraso ng Go, marahang itinapo niya ito sa itaas, at kasabay nito, isang protectibong formation ang kumalat sa buong Great Shang Empire. Biglang lumitaw ang system, may matayog na abiso, congratulations, host, sa pag-upgrade ng Nation Protecting Grand Formation at sa matagumpay na pagkakaugnay dito, ngayon ay ipagkakaloob ang gantimpala ng sistema, isang kopya ng Saint-level na teknik sa espada, 9 Tribulations Heavenly Derivation Sword. Nagulat ang National Master, ano nangyari, bakit iba na ang itsura ng National Defense Formation? Tahimik na nag-isip si Wang Yang, waring natutuklasan ang tunay na gamit ng mga puting bato. Ganito pala ang gamit ng mga puting bato, pwede palang gamitin ang mga nilalang bilang mga piraso ng Go, ibig sabihin, kaya kung kontrolin ang iba. Ngunit sa isang biglaang paglipad ng isip, may pumasok sa kanyang diwa, isang kalokohang ideya, pwede kayang gawin kong magsuot ng sexy outfit si Yelin Lang at sabihin, husband, nahihiya ako sa suot ko. Mabilis niyang inalag ang ulo, waring itinaboy ang kabaliwan, huwag kayong magpanik, in-upgrade ko lang ang National Defense Formation, hanggat walang Supreme Realm na kalaban, hindi ito masisira. Nang marinig ito, agad nag-isip ang National Teacher, nakikita ang pambihirang pagbabago sa formation, tunay ngang napalakas ang Nation Protecting Grand Formation, si dakilang Emperador Wang Yang ay sadyang hindi masukat. Pagkatapos ng pagninilay, agad siyang nagwika, kamahalan ay tunay na kahanga-hanga, baka nga ba'y naabot na niya ang pinakamataas na realm? Sa kabilang dako ng mundo, isang lalaki ang uminom ng tsaa, waring nag-iisip,
Hindi ko inasahan na maging mali pa ang laging matalim na Left Minister Zhu. Samantala, isang lalaking nakasuot ng purpura ang nagmakaawa, puno ng takot sa tinig, ang lakas ng eksperto na si Wang Yang, na inimbitahan ni Empress Yelinlang, ay lampas sa ating pag-unawa. Sana po, kamahalan, itigil niyo na ang mga operasyon laban sa dakilang Sheng Dynasty, bago pa magdulot ng mas malalang alon ng kaguluhan.